na makapagsalita at makilala. Comsec, have they been administered their oath? Yet taken their oath, sir. Okay, kindly administer the oath to our resource persons before we proceed. Tanggal ko yung first page. Ayan, yan. Yes, apinta. Kamutanan. Okay, Tagalogin ko ha. Pakitaas ang inyong kanang kamay. Kayo ba ay nanunumpa na magsabi ng katotohanan, ng pawang katotohanan at buong katotohanan sa pagdinig ng kapulungang ito? Yes? Yes, sir. The oath has been administered. Thank you very much, Comsec. So we will proceed with the issue of what happened in Baybay penal facility, and the chair will now recognize Congresswoman Jinky Luistro for interpellations. Congressman Luistro, you may proceed. Thank you, Mr. Chair. I wish to direct my questions to the jail guards. Can you please identify yourselves, please? Julie Toretana po ng Baybay Subjail. Ano po ulit pangalan? Julie Toretana. John Lee Torre Tana. Yes po, Mr. Chair. Tana is your last name? Ritana po. Retanya. Ritana lang po. Retana. Oh. Yes, How ma'am. long have you been employed in... Gaano na po kayo katagal na nagtratrabaho sa Baybay Provincial Jail? Mga 20 years na po, Mr. Chair. 20 years. Kailan po kayo nag-umpisa? Noong 2004, Mr. Chair. 2004. Can we ask the next jail guard, please identify yourself? Roger Rasaga po, Mr. Chair. Rasaga. Yes, Mr. Chair. How long have you been employed in Baybay Provincial Jail? 30 years in service. 30 years. Yes, Mr. What Chair. year did you start? 1994. 1994. Yes, Mr. Chair. I understand we have another jail guard. Please identify yourself. Mr. Chair, Security Officer 1 Manuel Nicolas C. Abuda, the incumbent sub-provincial warden of Baybay City. Sir, what's your Effective- name again? Provincial Warden Sub-provincial warden Sub. Baybay City Sub-Jail Facility is 01 Security Officer 1 Manuel Nicolas C. Abuda, Mr. Abuda. Chair. Abuda. Abuda. When were you assigned to the Provincial Jail of Baybay? Kailan po kayo na-assign doon? I assume the position effective August 1st, 2024. 2024. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I understand that the subject matter of this investigation pertains to an incident which happened on November 5, 2016. So I will be directing my questions to the two jail guards who were there already during this date, Retana and Rasaga. Mr. Retana, Yes, Mr. Chair. as a jail guard, can you please enlighten us? Kwentuhan niyo po kami. Ano po ang duties niyo sa Provincial Jail of Baybay as one of the jail guards? Ako po ay isang team leader ng isang grupo ng gwardya. Ang aming layunin po ay bantayan ng aming mga bilanggo, Mr. Chair. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin ano po ba yung mga detailed activity na ginagawa niyo para ma-achieve yung sinasabi niyong bantayan ang jail facility, including the PDLs? Mr. Chair, sa umaga po ay kami po ay naggawa ng head count. Tapos, na alas 6 ng umaga, pagka binubuksan namin yung mga silda nila para maarawan sila doon sa tinatawag naming compound area. Okay, so every 6 a.m., tama po ba yun? Pinalalabas niyo yung mga preso para maarawan sila? Yes po, Mr. Chair, pero doon lang po sa
loob lang din ng kulungan. Sa loob ng compound. Yes, What Mr. else Chair. do you do in guarding the jail facility? Pagkahapon naman po, bandang alas 5, binabilang na po namin, tapos pinapasok na namin po sila lahat. Sa Do you mean kanilang- to say na pag pinalabas nyo sila ng alas 6 ng umaga, anong oras nyo po sila ulit ipapasok? Mga bandang alas 5 ng hapon po. 5 p.m. na po. Yes, Mr. So, Chair. ibig sabihin, simula po 6 a.m. hanggang 5 p.m., nasa labas ng selda ang mga preso? Sa labas ng silda nila, pero nasa loob na lang din ng kulungan. May compound po area doon. Nasa labas ng selda pero nasa loob ng compound ng jail facility. Tama Yes po ba Madam. yun? Yes po, Madam Chair. Pag sinabi nyo po bang nasa loob ng compound, nasa labas ng jail facility pero nasa loob ng bakod na nagsisecure ng jail facility. Tama po ba yun? Hindi po sa perimeter area, Mr. Chair, pero sa loob lang din ng facility, sa loob ng building. Nasa loob pa rin ng building. Yes po, Mr. Chair. Ito ho bang sinasabi nyong area kung saan tumitigil itong mga preso from 6 a.m. to 5 p.m.? Ito po ba'y nakasecure din? Yes, Mr. Chair. So, ibig sabihin, meron po kayong isang secured facility kung saan tumitigil sila 6 a.m. to 5 p.m. and beyond that time, ipapasok nyo na sa kanilang maliliit na selda. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. And while this PDLs, habang ito pong mga presong ito ay nandoon sa labas ng kanilang mga selda pero within the jail facility building, ito po bang mga presong ito sa inyong pagkakaalam ay nakakapagtago, hawak ng mga armas, kagaya ng baril? Hindi po, Mr. And Chair. how do you say that? Paano nyo po nasabi na hindi po sila nakakapagtago ng anumang sandata? Makikita po namin sila, Mr. Chair. Aside from viewing these PDLs, do you conduct regular checking and search among these PDLs? Sila ba'y inyo pong binabody search? At sinesearch nyo din po ba yung kanilang maliliit na selda to make sure na wala silang tinatagong mga sandata o firearms? Yes, Mr. Chair. Minsan tanda kami ng galugad po, Mr. Chair. Can you enlighten us? Gaano po kayo kalimit mag-conduct ng search sa loob ng selda? Twice a month or monthly, Mr. Chair. Twice a month or monthly. Baka humalusutan kayo pagka ganyan katagal. Sa tingin nyo po? Yan ang ano namin, Mr. Chair. Because Mr. Retana, there are allegations, meron pong aligasyon si Colonel Marcos na mayroong baril si Mayor Espinosa sa loob ng kulungan. Ano pong masasabi nyo dito? Hindi po yun totoo, Mr. Chair. And before I go any further, Mr. Retana, nasan po ba kayo noong November 5, 2016? Nasa bye-bye subject, Mr. Chair, naka-duty po ako. Naka-duty po kayo. Yes, Mr. Chair. And ano pong naaalala nyong pangyayari nung petsang iyon? May isang pangyayari na pinasok kami ng mga tao, lula ng 3 patrol cars. Pag sinabi niyo po bang pinasok kami ng mga tao, ang ibig sabihin ho ba nun ay puwersahan ang pagkapasok o nagpaalam po ba sa inyo being kayo po yung naka-duty na jail guard? Persahan po. Puwersahan. Yes po. At maaari niyo po bang ilarawan, ikwento, paano po yung detalyadong pangyayari ng pagpasok ng 3 team, lula ng 3 police car, yung sinasabi niyo po na puwersahan? Sa may pasado alas 3 ng madaling araw po, noong 5 ng November 2016, may napansin po kaming 3 patrol cars na dumarating galing sa labas
papunta sa aming pasilidad. Tapos, Nakikilala niyo po ba itong mga pulis? Pulis po ba ito? Itong mga dumating na sakay ng 3 police car, patrol car? napag-alaman ko na lang po na si IDJ po sila, Your Honor. Ano po yon? Napag-alaman ko na lang po na si IDJ daw sila. CIDG po sila. So, ibig sabihin, nung una nyo po silang makita, hindi nyo po alam na CIDG sila. Yes po. Hindi po ba sila naka-police uniform? May ilan naka-uniform, yung iba naman hindi po, naka-civilian lang po. Mr. Chair. Nakikilala nyo po ba kung sino itong mga police na ito? Wala po ako nagkilala kahit isa. Mr. Wala Chair. po kayong nakikilala kahit isa. Kahit po yung team leader nila, hindi nyo po ba nakikilala? Yes, Mr. Chair. Yun pong team leader, kilala nyo po ba o hindi? Hindi po sa pangyayaring iyon. During that time, hindi nyo po siya kilala. Yes po, Mr. Chair. Mr. Ritana, ikwento nyo po sa amin, paano po ang ginawa nilang pagpasok sa loob ng inyong jail facility? Nakita ko po sa monitor ng aming CCTV na may paparating na patrol car. Inutusan ko po yung isang kasama ko na si Ortega na puntahan mo doon kung ano ang ano nila, anong pakay nila. Nang pumunta si Ortega, hindi siya nakabalik na dahil siya daw ay tinutukan ng baril at doon na siya pinaharap sa pader. Tapos, tinawag niya ako kay nagkagulo naman doon. Tinawag niya ako na dalhin ko yung susi doon sa may gate. Pinuntahan ko naman sila doon. Ito po bang gate na tinutukoy nyo, ito'y gate papasok doon sa selda? Hindi po, Mr. Chair. Ano po itong gate na binabanggit nyo? Ito po yung gate ng perimeter, bali main gate po namin. Main gate ng selda pero nasa loob din ng building. Hindi po. Sa labas. Nasa labas. Para ho ba makapasok yung mga sasakyan? Yes po. Mr. Ano pong Chair. ginawa ninyo na sunod? Pumunta ako doon. Tapos, nagsisigaw na yung mga CIDG na buksan ko ang gate. At binuksan nyo po ba ang gate? Hindi pa. Ano pong sunod na nangyari? Tinanong ko yung kung pwede tingnan yung search warrant nila. Hindi naman po pinakita sa akin. Hindi po ipinakita sa inyo ang search warrant. Yes, Your Honor. At ano pong ginawa ninyo dahil hindi ipinakita yung search warrant? Pinilit po nilang buksan ang gate. Paano po yung ginawa nilang pamimilit sa inyo para buksan yung gate? Inutosan nila ako na buksan. At kayo po ba'y sumunod kaagad? Yes po. After nyo po mabuksan ang gate, ano pong sunod na nangyari? Hindi pa po. Ang susi, pagpasok ko sa kandado, na putol yung susi, yung naiwan yung kalate doon sa loob. Naputol ang susi sa loob ng padlock? Yes po. So Mr. hindi Chair. nyo po nabuksan? Hindi po. So ano pong sunod na nangyari? Tinulak na lang nilang tinulak yung gate hanggang mabuksan po. Ibig sabihin, puwersa na po. Bumigay yung gate namin. Bumigay yung gate. Alin ho ang bumigay? Yung lock or yung gate mismo? Yung lock, padlock po. Mr. Bumigay Chair. yung padlock. Nung makapasok na po sila, ano pong sunod na nangyari? Yung pinadapaan po kami. Pinadapa kayo. Ilan po ba kayong pinadapa? Pinaluhod kami. Pinaluhod. Face the wall. At pinataas ang aming mga kamay. Hindi Ilan kami. po ba kayong pinaluhod at pina-face the wall? Dalawa po kami, si Ortega, yung kasama ko. Si Ortega at Ako. kayo, Mr. Ratana. Bukod Yes, ho ba sa sir. inyong dalawa ay may iba pang duty na jail guard? Mayroon din po. Simula po dun sa lugar kung saan kayo ay pinaluhod at pina-face the wall, gaano po kayo kalayo dun sa selda ni Mayor Espinosa?
Yung silda ni, ay yung building po namin, Mr. Chair, is 20 meters away from the gate. Your building is 20 meters away from the gate. Yes. Saan po Mr. bang Chair. banda kayo pinaluhod at pina-face the wall? Sa may gate mismo, Mr. Chair. In other words, malayo po kayo sa selda ni Mayor Espinosa. Yes, Mr. Chair. Sa metro po, sa tingin nyo, mga ilang metro ang layo nyo mula sa selda ni Mayor Espinosa? More or less 20 meters. 20 meters. Habang kayo po'y naka-face the wall, nakaluhod, ano pong sunod na nangyari? Nararamdaman ko lang po na pumapasok yung mga operatives. Pumapasok sa loob ng building Yes po. habang kayo ay naka-face the wall sa may perimeter. Yes po, Mr. Chair. May iba ho bang guard na nasa loob ng building? Wala na po. Ibig sabihin kayong dalawa lang po ni Ortega ang duty nung umagang iyon. 4 po kami, 5 po kami. Yung iba, pinapis the wall na din. San pong banda pina-face the wall yung tatlo? Yung sa harap ng lobby ng building po. Nasa harap ng lobby ng building. Sino po itong tatlo na pina-face the wall sa harap ng lobby ng building? Sina Roderick Prado, si Roger Saga, at si Ronelo Padilla po, Mr. Chair. Simula po dito sa lobby ng building kung saan nag-face the wall itong tatlo niyong kasama. Gaano po sila kalayo sa selda ni Mayor Espinosa? Siguro may mga 10 meters lang po. 10 meters. Doon ho ba sa kanilang kinatatayuan ay kita ho ba nila kung anong nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Hindi po, Mr. Chair. Bakit po hindi? Yung building namin ay elevated po yun. Tapos, doon lang sila sa baba, naka-face the wall din. Nasa taas po yung selda at nasa baba itong tatlong jail guards. Yes po, Mr. Chair. At yun po ang dahilan kung bakit hindi nila kita ang loob ng selda ni Mayor Espinosa. Yes, Mr. Chair. Simula po sa lobby, kung saan pina-face the wall yung tatlo, saan po sunod na nagtungo itong mga sinasabi niyong CIDG? Makiat na po sila doon sa elevated namin building. Umakyat na po sila sa elevated area. Yes. Saan po sila nagtungo? Hindi ko na rin alam kasi nasa kami nakaluhod lang din po kami. Wala po bang susi na hiningi sa inyo para magamit doon sa pag-akyat nila sa elevated area? Meron din po Saan po nanggaling yung susi? sa gabi po, ako na po ang may hawak ng lahat ng susi. Sa mga silda, sa lahat ng gate. Ako na po Kinuha po ba nila sa inyo itong susi ng mga seldang binabanggit nyo? Yes po. Kailan po nila ito kinuha? Noong nakaluhod na po ako. Nung nakaluhod kayo sa perimeter. Yes, Mr. Chair. In other words, dahil sa susing kinuha sa inyo, nakapasok sila sa elevated area, ilang susi ho ba ang kailangan nilang buksan bago nila maabot at matukoy ang kinaroroonan ni Mayor Espinosa? Yung susi na hawak ko, Mr. Chair, is isang kumpol yun ng mga susi, lahat ng susi doon sa mga silda namin. Ilang susi po ang kailangan nilang buksan upang makarating sila kay Mayor Espinosa? Isang susi lang ho ba yun? Pag-akyat ho ba ng elevated area, ando na po ba yung selda ni Mayor Espinosa? Hindi pa po. Ilan pong pinto o susi ang kailangan buksan? 2 lang po. 2 lang. Tama po bang yung una ay main gate at yung pangalawa ay mismong selda na? Hindi pa. Hindi pa Hindi po. pa. Yung So isa- alin po yung una nilang bubuksan? Yung isa po, nabanggit kanina, yung sa perimeter fence na tandaan. Nasa loob na po sila ng building. Yes po. Pagdating po nila sa loob ng building, ilang pinto pa po ang kailangan buksan? 2. 2. Alin po yung unang pinto? Ang tinawag naming main gate. Main gate. Alin po yung pangalawa? Yung sa gate number 2. Post Gate number 2. Ano po itong gate number 2? Ito po yung gate. Kung mabuksan, tuloy-tuloy na yung para doon sa mga silda.
Pag nabuksan po yung gate number 2, mapapasok na po nila lahat ng selda? Hindi pa po kasi yung silda may kanya-kanya po yung kandado yun. Sino pong may hawak ng kandado nung kanya-kanyang selda? Ang susi po na sa akin basta sa gabi na. Kasama po ba yun doon sa susing kinuha nila sa inyo? Yes po, Mr. Chair. Sa madalit sabi po, pagkabukas nila ng unang gate, nakabukas din sila ng pangalawang gate, at dahil kasama dun sa balumbon ng susi, ang susi ng selda ni Mayor Espinosa, ay kaya din nilang buksan ito. Tama po ba yun? Nangyari din po. Ano pong sunod na nangyari na naaalala nyo? Nang nakaluhod lang po kami, karinig na lang po kami ng putukan. Ilang putukan po ba yung narinig nyo? Hindi ko po mabilang. Sabay-sabay lang po yun, Mr. Chair. Hindi nyo po mabilang. Ibig sabihin, sobrang dami po. Hindi po isa. Maari ho bang lampas sa 5? Yes, maaari po. Lampas ng 10? Sa inyo pong estimate, mga ilang putok po yung narinig nyo? Estimate lang po. Hindi ko po matansya, Your Honor. Pero posible ho bang mahigit sa 10? Hindi po, siguro. Mahigit sa 5 lang. Siguro. Naaalala nyo po ba kung sino ang mga kasama ni Mayor Espinosa sa kanyang selda? Wala ho siyang kasama, siya lang mag-isa sa kanyang selda, Your Honor. Mag-isa lamang po siya? Yes, Mr. Chair. Wala ho siyang kasamang ibang bilanggo? Sa selda uno, wala siyang kasama sa kanyang selda, Mr. Chair. Siya lang mag-isa. At yung pong seldang sinasabi niyong wala siyang kasama, yan po'y nakakandado, nakalak, di ho ba? Nakalak, Mr. Ibig Chair. sabihin po, wala hong makakapasok na iba na bilanggo kasi yung selda nila nakakandado din. Yes, Ganun Mr. po Chair. ba yun? Opo, Ang Mr. selda Chair. niyo po ba ay tigigisa lamang ng laman na preso? Hindi po. Yung kay Mayor Espinosa lang po, siya lang pong mag-isa. Yung kay Mayor Espinosa, isa lamang po ang laman. Mag-isa lamang po siya. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos niyo pong marinig yung mga putok, ano pong sunod na nangyari? Hindi po namin alam na dahil sa labas lang po kami. Naaalala niyo po ba kung paano lumabas itong mga pulis na sinasabi niyong pinwersa ang pagpasok sa Baybay Jail Facility? Paglabas ng building, Paano po kayo nakatayo doon sa pagkakaluhod nyo? Ilang oras po ba kayong nakaluhod doon? At kailan nyo po uli nakita itong mga pulis na pumasok doon sa building? siguro mga 2 oras kami nakaluhod po. 2 oras po kayo nakaluhod, naka-face the wall, hindi po kayo gumagalaw. Yes po. Kahit paglingon, binabawalan po kami. May nakabantay ho ba sa inyo habang kayo naka-face the wall at nakaluhod? Opo, sa likuran namin. Habang nakabantay po sa inyo, ay may nakatutok din ho bang armas? Hindi po namin alam. Kasi nakapisdo Hindi lang po kami. kayo lumilingon. Yes. Hindi po. Simula po dun sa pagkakaluhod nyong yon, nakarinig kayo ng putok, mga ilang oras ho ba o minuto bago sila lumabas dun sa perimeter na binabanggit nyo? Tagal-tagal din po. Gaano po katagal? Mga alas 11 ng umaga. Napakatagal po nito. 3 a.m. po sila pumasok, 11 a.m. po sila lumabas. Parang At ganun. simula- pero hindi naman po silang sabay-sabay lumabas. Madam Chair. Anong oras po unang lumabas yung mga kasama nila? Hindi ko na po naalala. Hanggang anong oras po kayo nakaluhod at naka-face the wall? 2 oras po. 2 oras, ibig sabihin, alas 5 po ng umaga, pinatayo na kayo. Nilagyan lang po kami ng upuan, pinaupo lang po kami. Doon din ho ba sa perimeter kayo pinaupo? Yes, Madam Chair. Nalalaman niyo ho ba kung anong pangyayari sa loob habang kayo nakaupo doon sa malapit sa perimeter? Hindi po, kasi nasa labas lang po kami nakaluhod. Kailan niyo lamang po nalaman
yung pangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Nang may inilabas na pong cadaver bag, Anong oras po nilabas yung cadaver bag? mga alas 8 siguro to. 8 a.m. Nalaman niyo po ba kaagad kung sino yung nasa cadaver bag? Yung unang cadaver bag na linabas po nila, nalaman namin na si Mayor yun dahil yung mga niya, kapamilya, nandoon na sa labas, nag-iiyakan. Ilan po bang cadaver bag itong tinutukoy nyo? 2. Sino naman po yung nasa pangalawang cadaver bag? Nalaman din po namin na si Raul Yap yun. At paano nyo po nalamang si Raul Yap yun? Mga sabi-sabi ng sa mga kasamaan din namin, ang mga bilanggo doon. Sabi nyo po kanina si Mayor Espinosa ay mag-isa lamang sa kanyang selda. Totoo po yun, Mr. Chair. Nasaan pong selda naroroon si Raul Yap? Nasa Silda City po, Mr. Chair. Gaano po ba kalayo ang selda ni Mayor Espinosa sa selda ni Raul Yap? Siguro mga 10 meters din po. 10 meters po ang layo. Yes po. Mayroon po bang mga seldang nasa pagitan ng selda ni Mayor Espinosa at ni Raul Yap? Yes, Madam Chair. Ilang selda po ang nasa pagitan nila? Sunod-sunod yung silda namin. Simula po sa selda ni Mayor Espinosa hanggang kay Raul Yap, ilan po yung dadaanan na selda? 5. 5. 5 selda ang nasa gitna ng selda ni Mayor at ni Raul Yap. Yes, Ito ho Mr. bang 5 selda na nasa gitna nila ay mayroon ding mga laman na preso? Yes, Mr. Chair. Nalalaman niyo po ba kung bakit namatay si Mayor Espinosa sa loob ng kanyang selda? Siguro yung pag narinig naming putok ng baril, yun na yun, yung dahilan. Kanina po tinanong ko kayo kung posible ba na may armas or baril si Mayor Espinosa during that time. Ano pong sagot nyo doon? Imposible po yun. Imposible. Bakit nyo po nasabing imposible? Kasi naggalugad po kami prior to the death of Mayor Espinosa. Kailan po kayo naggalugad bago itong pangyayari ng November 5, 2016? Yung October 30 po, October 30. 2016. Ibig sabihin, may pagitan hong 5 araw, but nevertheless, sigurado kayo na walang armas si Mayor Espinosa during that time. Yes, Madam Chair. Sa inyo pong estimate, mga ilang pulis ho ba yung pumasok sa building? Hindi ko po Sabi nyo po kanina, 3 patrol car. hindi ko Lampas po ho ba ito ng 10? pakiramdam ko lang po marami sila, pero hindi ko po nakita dahil naka-pisdawol po ako. Around 10. Posible ho ba? Hindi ko po matansya. Your Honor. Subalit nung sila ho'y lumabas, kayo nakaupo na sa gilid ng perimeter, syempre nakikita nyo na po yung mga CIDGing lumalabas. Sa estimate nyo po, ilan po sila na lumabas galing sa building? Medyo marami din. Lampas ho ba ng 10? Siguro. Posibleng lampas Posible. ng 10. Posible ho kaya yung sinasabi ni Colonel Marcos na nanlaban si Mayor Espinosa sa mga CIDG? Hindi ko po alam yun. Dahil sa labas lang po ako. Pero sinabi niyo po kanina, sigurado kayong walang armas at mag-isa lang si Mayor Espinosa. Sa Yes. sitwasyon ho bang yun? Sa tingin niyo, may kakayanang manlaban si Mayor Espinosa? Wala. Ang pulis ay lampas ng 10. Si Mayor walang baril. Tapos mag-isa lang sa selda. May kakayanan ho bang manlaban si Mayor Espinosa sa sitwasyon na yon? Palagay ko wala. Walang kakayanan manlaban. Nalalaman niyo po ba ang dahilan kung bakit nila pinatay si Mayor Espinosa? Hindi po. Puntahan po natin si Raul Yap.
Ang layo po ng selda niya mula sa selda ni Mayor Espinosa. Bakit po kaya si Raul Yap ay pinatay din nung gabing yon, umaga na yon? Hindi ko rin po alam. Nalalaman niyo po ba kung si Raul Yap ay armado nung umagang iyon? Hindi po. Paano po kayo nakasigurado na hindi siya armado? Ang dahil po rin sa galugad na ginawa namin po. Dahil sa galugad na ginawa ninyo. May kasama ho ba sa selda si Raul Yap? Meron po. Ilan po ba silang magkasama dun sa selda? May kasama po siyang 5. 5. Mga inmates. Naaalala niyo pa po ba ang pangalan nitong 5 ito? Hindi na po. Bakit po si Mayor Espinosa ay mag-isa, tapos si Raul Yap may kasamang 5? Ano pong dahilan? Hindi ko na rin po alam. Sa opisina lang po siguro yun, ano. Kung may kasama po si Raul Yap na 5, bagaman siya hindi armado, posible ho kaya na si Raul Yap tinulungan nung 5 at nanlaban dun sa mga CIDG? Hindi po namin alam. Kasi nasa Tinanong niyo labas. po ba yung mga kasama niya sa selda? Doon sa naging pangyayari sa loob ng selda kay Raul Yap? Hindi rin po. Magkakilala po ba si Mayor Espinosa at si Raul Yap? Posible yun, Your Honor. Sa inyo pong pagkakaalam ay ano ho bang relasyon? Magkamag-anak ba? Malapit ba itong si Mayor Espinosa at si Raul Yap? Hindi ko po alam. Medyo nakakapagtaka ho dahil may pag-itang mga selda, nilampasan yung 5, tapos ayon sa inyo, dun sa dulo, pinatay si Raul Yap. Ano ho kayang paliwanag doon? Hindi ko po maipaliwanag, Mr. Chair. Kayo po ba'y naniniwala na itong mga CIDG ito ang pumatay kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap? Naniniwala po ba kayo? Eh wala naman pong ibang pumasok doon. Hindi ko po alam. Hindi nyo po masabi. Hindi ko po masabi. Bakit po? Posible ho bang may ibang nakapasok doon? Siguro po sila. Siyempre, makikita nyo po mula doon sa gate habang kayo naka-face the wall, at least mararamdaman nyo kung may iba pang pumasok. Mayroon ho ba? Bukod dito sa mga CIDG binabanggit nyo. Hindi ko alam kasi naka-face the wall po ako. Dahil naka-face the wall kayo. Pero sa pagkakaalam nyo po, ito lamang mga CIDG na to ang pumasok doon sa building at umakyat doon sa detention area. Posible po, Mr. Thank Chair. you po, Mr. Retana. I wish to raise questions to Don Palermo. Please identify yourself. Ano po ang buo at totoong pangalan ninyo? Magandang gabi po, Mr. Chair, sa lahat ng membro ng squad. O, pwede mo lang ilapit ng konti sa mikropono para marinig ka ng sambayanan. Bilis. Sa lahat ng membro ng quad, ako po si Donald alias Dondon Palermo. Ano pong kaugnayan ninyo dito sa pangyayari? Kaugnay ng pagkamatay ni Mayor Espinosa sa loob ng Baybay Jail Facility noong November 5, 2016. Magkatabi po kami ng silda ni Mayor. Magkatabi kayo ng selda. At habang nandun ka sa selda mo, mayroon bang sinabi sa'yo si Mayor Espinosa? Wala po. Yun bang pwesto ng selda nyo? Ay may pagkakataon ba kayong magkita, makita ang isa't isa at makapag-usap? Opo. Pag sinabi mo bang magkatabi, anong nasa pagitan ng selda ni Mayor at ng selda mo? Dingding ng silda namin. Ding-ding. So mula sa selda mo, makikita mo ba kung anong nangyayari kay Mayor Espinosa? Kung sa loob, hindi ko makikita. Pero dito sa labas, bago papasok siya sa loob, makikita ko lahat. Habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa ay nasa loob din ng selda niya, makikita mo ba siya? Sa silda mismo, hindi ko siya makikita kung nandito ako sa silda. Pero pag lumabas si Mayor sa labas ng silda niya, makikita ko siya. Maririnig mo ba kung ano man ang nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Kung malakas po ang galaw niya doon, maririnig ko. Kung mahina, hindi po. Ikaw ba'y malapit kay Mayor Espinosa? Hindi naman po.
So ano lang nalalaman mo kay Mayor Espinosa? Bakit siya nandun sa kulungan? Ang nalaman ko lang po dahil pinakulong siya. Pinakulong. And do you confirm, pinatototohanan mo ba na noong November 5, 2016, nandudun ka sa loob ng selda mo, alas 3 ng umaga? Opo. Anong naaalala mong pangyayari? November 5, 2016, alas 3 ng umaga sa Baybay Provincial Jail habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa doon sa loob ng selda niya. Nung madaling araw, narinig ko na lang doon sa labas nga nagkagulo sila. Tapos, Sinong nagkagulo? yung mga guard doon at Yung mga jail guards. mga jail guard. Tapos, maya-maya, medyo tahimik ka sa labas, pumasok na yung tatlo na naka-mask. Tapos, pagpasok na doon sa papunta ng silda namin, nakita nila yung ilaw ng CCTV na nakasiga pa. Tapos pagkita nila doon, bumalik yung tatlo, mamaya, babalik yung 7 na sila, pero nakita yung CCTV, wala na, patay na yung ilaw. Tapos pagpasok na doon sa silda, sa main gate papasok dito sa silda namin, binuksan na doon. Tapos pang 7, pasok na yung 7. Yung isa, pumunta doon sa harap ng silda ni Mayor na may pinaka sirak kung sa pultahan bago pumasok doon sa silda ni Mayor. Ano yung sira? Pintuan na kahoy. Dahil Nakalak ba yung pintuan ni Mayor? Nakalak po. So, nakita mo bang binuksan nila yung pintuan ni Mayor? Yung maliit na pintuan, sinira na yun dahil yung lock na nun, maliit lang eh. Nakanino ba yung susi nung lock na yon? Sa mga gwardya. Nasa gwardya. Opo. Hindi nila binuksan, sa halip sinira na nila. Opo. Ang pintuan ay kahoy. Pagkatapos nilang masira, anong sunod na nangyari? Yung isang pulis, pumasok doon sa loob, sa harap ng gate sa silda ni Mayor. Yung iba namang kasama sa 7, pumisto sila sa gilid. Ang isa pumunta doon sa Silda City, kung saan nandun si Raul Yap. Sabi ni Mayor dito sa Silda, magandang umaga po, sir. Sinong nagsabi niyan? Si Mayor Espinosa. Si Mayor. Oh. Tapos ang sabi ni Mayor Espinosa, sir, maawa kayo, sir. Huwag niyo akong plantiran. Kahit patalim, wala ako yan dito. Pakiulit mo nga, anong sinabi ni Mayor? Ang sinabi ni Mayor, sir, maawa kayo, sir. Kahit patalim, wala ako yan dito sa loob. Tapos, nakita ko yung isa na matangkad, pumunta na yun sa gitna, doon kung saan ako nakahiga. At pumunta siya doon, tapos sabay ganun sa kamay. Pag ganun niya, yun dito sa silda ni Mayor, putok ng 2 beses. Pagtapos putok ng 2 beses, magkasabay na nun sa Silda City. Ilang beses yung putok doon sa Selda 7? Magkaparehas lang sila, 2. Tig 2 putok. Oo. Patapos hinto siya, sabay, ganun yung nabaril. Oh, lumaban. Tapos sabay naman yung 3 putok. Pak. Pumutok muna ng 2, saka sila nagsalita ng lumaban, nagpaputok uli ng 3. 3. Pagkatapos ng 2 putok, narinig mo pa ba ang boses ni Mayor Espinosa? Sa hindi pa yung nabaril, sabi pa ni Mayor Espinosa na, maihi muna ako, sir. Sabi naman yung nandun na pulis, huwag ka nang maihi. Yun na, sabay na yung 2 putok. Pagkatapos ng 2 putok, sabi siya na lumaban, oh. Yun, sumabay yung 3 putok. Pagkatapos ng 2 putok, narinig mo pa bang nagsalita si Mayor Espinosa? Wala na po. Ang narinig mong nagsalita ay yung CIDG sa loob na nagsalita ng lumaban. Opo. At ang kasunod nito ay 3 putok ulit. Opo. Sa iyong pagkakaalam, sa sitwasyon ba ni Mayor Espinosa doon? May pagkakataon kaya siya or kakayanan na lumaban dito sa mga pulis na pumasok sa selda niya? Hindi po. Nalalaman mo ba kung si Mayor Espinosa ay may itinatagong armas o baril sa loob ng selda niya? Hindi po. Nung nagmamakaawa si Mayor Espinosa, wala akong patalim, maawa na kayo? Anong sinagot nung mga pulis na pumasok? Wala po. Nagsalita pa siya ng iihi muna siya. Opo. At anong sagot sa kanya nung mga pulis? Huwag ka nang maihi, Mayor.
huwag ka nang maihi. At ang kasunod nito ay pinutukan na ng 2 beses. Opo. Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong kabuuan ng 5 putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at 2 putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Pwede pakiulit po? Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong 5 putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at 2 putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Hindi po, makaparehas lang po ang putok nila sa Silda City at saka Silda Ono. Ibig sabihin ba doon kay Raul Yap pagkatapos ng 2 putok ay may kasunod din ito? Opo. Ilan naman ang kasunod na putok? Hindi ko mabilang dahil magkasabay sila, halos magkasabay yung dalawa eh. Pag hinto dito kami, hinto na po doon sa kabila. Pagkatapos ng mga putok na narinig mo sa 2 selda, anong sunod na nangyari? Pagkatapos noon, yung bumaril kay Mayor, pumunta dito sa harap sa silda ko. Tapos yung isang mama, nakabunit lahat, maliit na mama, yung isa may 2 baril, may baril isa, tapos yung isa dito sa paa niya, nakalagay. Tapos pumasok siya doon sa silda ni Mayor, yung sa kamay niya nga na baril, pag alis niya sa silda ni Mayor, wala na yung sa kamay niya. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap, ang baril lang dito sa paa niya, pagbalik na dito, pag labas, wala na rin. Anong paniniwala mo? Bakit nawala yung baril na nakasuksok sa hita nila? Ang paniwala ko, yun ang nilagay na baril doon sa kay Mayor at saka Raul Yap. Hindi mo ito nakita sapagkat ayon sa iyo kanina ay mula sa selda mo, hindi mo kita kung anong nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa sapagkat ito'y may dingding. Tama ba? Opo. Pero bakit ka naniniwala na itong baril na ito'y inilagay lang sa kamay ni Mayor Espinosa? Dahil nakita ko siya pumasok siya doon sa silda ni Mayor na may hawak pa na baril. Tapos paglabas niya sa silda ni Mayor, wala na yung baril na hawak niya. Tapos, Kanina sabi mo nasa hita. Nasaan ba yung baril na yon? 2 kasing hawak niya eh. Ang sa kamay, tapos yung isa sa hita. Yung sa kamay, pagpasok niya doon sa silda ni Mayor Espinosa, yung sa kamay na hawak niya, wala na. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap. Pagbalik na dito sa palabas, yung sa paa, wala na rin. So isang pulis lang itong tinutukoy mo na pinaniniwalaan mong naglagay ng baril kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap. Opo. Yung nasa kamay, ang iniwan doon kay Mayor Espinosa. At yung nasa hita, ito ang iniwan kay Raul Yap. Opo. Anong sunod na nangyari? Tapos noon, lumabas sila. Tapos, nagtanong sila kung sino pa yung may drugs na kaso dito sa loob. Ay sabi ko, wala na pong kasong drugs sa loob. Dahil yung bago pa sila nagpasok doon sa loob, lahat ng mga drugs doon, nag-usap-usapan kami doon sa compound na lahat ng drugs, huwag kayong aamin na drugs. Dahil sisigurado ko na isama kayo sa pag may pumasok dito na itumba. Dahil alam na namin na sunod na yung si Mayor eh. Dahil tapos ng kolonya, tapos sub-jail. Yatay. Yun. Paano nyo alam na sunod si Mayor na papatayin? Dahil nandyan na sa listahan ni Mayor Duterte yun eh. Nasa listahan. Oh, sinabi niya ni Duterte na lahat ng sangkot sa droga, papatayin. Kaya alam na namin na tapos na yung kolonya, tapos sub-jail. Sino yung city jail. kolonya? Iwan ko kung sino ba yung napatay sa Aboy Colony. Tapos Ano yun? Pakiulit mo? Aboy Colony. Aboy Colony. So may napatay din sa kolonya, Oo. may napatay din sa Aboy Colony. Hindi. Aboy Colony. Kasama lang yan, kolonya. Isa lang yan, Aboy Colony o kolonya. Aboyog. Aboyog Colony. Oo. Ilan ang napatay dun sa Aboyog Colony? Yung balita doon, pang 2 yata yung sa balita ng Ms. TV. 2. Oh. Tapos sa BGMP, isa. Si Isa. Intoy. Bago si Mayor. O, yung pangyayari dun sa Aboyog at saka dun sa BJMP, yun ang dahilan. Kaya naniniwala kayong kasunod na si Mayor. Opo. At nung pinag-usapan nyo ito na walang aamin na may kasong droga, kasama ba si Mayor dun sa pag-uusap? Wala. Wala po. So, si Raul Yap, kasama ba dun sa pag-uusap? Opo. Kasama siya. Eh bakit hindi nyo sinali si Mayor dun sa pag-uusap nyo? Naman siya basta makapunta doon sa loob. Dahil ibang silda siya. Dahil nakahiwalay siya. Oo. At Dahil- ikaw ba sa iyong nasaksihan noong November 5, 2016, alas 3 ng umaga, ikaw ba'y naniniwalang si Mayor Espinosa ay biktima ng extrajudicial killing?
Opo. Naniniwala ka din ba na ang pagkamatay ni Raul Yap ay bahagi din ng extrajudicial killing? Opo. I have nothing further for the meantime, Mr. Chair. Okay, thank you, Congresswoman Luistro. Next to interpellate is Congressman Keith Flores. You are recognized. Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. To the jail guards, Mr. Chair, if it's okay to question that. Saan yun? Yung po mga jail guards, pwede pong... ay, ito, dito na sila. Okay. Nung pumasok yung mga pulis, paano nyo nalaman ng mga pulis sila? Mr. Chair, nalaman na po namin ng mga polis yung parating sila dahil naka ano ang CCTV. Nakita namin sa monitoring. Okay, So, may nagtanong ba sa inyo kung anong sadya nila, anong authority nila to enter the premises? yes, Mr. Chair, nagtatanong sila. Yung lumapit sa kanila sa gate, yun nga, yung isa naming kasamahan na si Ortiga, nagre-retero na. Tapos si Ritana, yun, yung sarhinto namin, yun ang lumapit. Kami, nakatayo lang kami doon sa main gate ng papasok na talaga sa kulungan. Okay, wala bang isa sa inyo na naghanap muna ng dokumento or authority or the warrant na sinasabi nilang dala-dala nila? Yun nga, Mr. Chair, yung sarhinto namin nagtanong kung mayroon bang search warrant. So, nung nakita nyo na may search warrant, inalaw nyo pumasok? Hindi pa, Mr. Chair. Hindi. Dahil ito yung sarhinto namin, sir, Mr. Chair, yun na siguro ang magpatuloy ng pagano. Ang pangalan niya? Anong pangalan niya? Ni Sergeant? Ritana. Ritana, dito po. Mr. Sergeant Retana, nung pinakita sa iyo yung search warrant, you eventually allowed them to come in, no? Pinapasok niyo yung mga pulis. Actually po, hiningan ko sila ng search warrant para basahin ko. Hindi naman po binigay nila sa akin. So, hindi binigay sa iyo yung search warrant? Yes, Mr. Chair. Okay. Pagpasok nila, nakalabas ba yung mga baril? Nakatutok ba sa inyo? Paglabas ng Mr. Chair. Pagpasok nila to your premises, to the jail facility, nakalabas ba yung mga baril nila? Nakatutok ba sa inyo? Or nasa holster lang nila? Nasa gilid lang? Ano bang mga... Yung iba, Mr. Chair, may mga mahabang baril po. Yung iba naman, may short arms. Ang tanong ko po is, ang manner ng paghawak nila is nakatutok ba sa inyo? Was it aimed at you? Or was it held in a non-hostile manner? Hindi naman po nakatutok, pero pinapaluhod ng diretso kami. So, nung pinapaluhod kayo, kahit hindi nakatutok yung mga baril, sumunod naman kayo? Yes po, Mr. Chair. Bakit naman po, Sergeant Retana? Nasa... may mga baril po sila. Wala ba kayong mga baril? Mayroon din po. Pero kinuha nila, kinapkapan kami, kinuha rin nila yung cellphone namin. So nauna yung pagkapkap sa inyo at pagdisarma sa inyo before kayo pinaluhod? Tama po ba? Pinaluhod muna. Pinaluhod muna kayo bago kayo dinisarmahan. Yes, Mr. Chair. So meaning, nung sinabi sa inyo na luhod kayo at face the wall, armado pa rin kayo that time? Yes, Mr. Chair. And hindi nyo naisip na lumaban or to oppose the police officers? Hindi na po. Bakit naman? Kaunti lang kami po. Konti lang kayo. At marami sila. Yes. Okay. Saan mo nakalagay yung CCTV nyo? Yung computer that stores the images of the CCTV? The video recorder ay nandoon sa loob ng office namin, Mr. Chair. Ang office nyo is how far from the cell of Mayor Espinosa? Okay na. Malayo ba? Mga 10 meters lang po. Mga 10 meters. Okay. Now, sinabi nila na ang purpose nila is to search Mayor Espinosa, tama? Siguro po. Siguro. So meaning walang sinabi, pumasok lang. Pursahang pumasok lang yung mga polis. Hindi, yung may sinabi silang may search warrant daw sila kay Mayor. So, sir, gusto ko lang klaruhin to Kasi hindi pinakita sa iyo search warrant. Sinabi lang sa inyo na may search warrant sila. Pinaluhod kayo, dinisarmahan kayo, at wala na kayong nagawa. Nangyari na yung anong sinabi niyong nangyari.
Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. So paglabas nila, ganun din ba? Binalik ba sa inyo yung mga baril ninyo? Iniwan ba sa office? Doon lang din sa outpost. Iniwan yung mga baril ninyo? Yes, Mr. Chair. Nakilala niyo ba yung mga pulis na pumasok? Hindi po, wala po nakilala kahit isa. Kahit isa sa kanila hindi niyo kilala. Wala po nakilala. So kayo hindi kayo certain na pulis sila? Naka-uniforme naman po sila. So other than the uniform and other than the vehicle that was used, hindi niyo alam na pulis yun? Kasi hindi niyo kilala yung mga taong pumasok? Kilala din po. Sa uniforme na lang po. Uniform lang. Yes po. Pero yung tao, hindi mo kilala? Hindi po. Hindi mo ma-identify kung sino sila? Wala pong nakilala kahit isa. Kahit isa? Yes Alright. po. I have a question for Mr. Chair, for Mr. Dondon Palermo. Sinabi mo na nakita mo yung pagpasok ng mga pulis sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Opo. And dinescribe mo rin kanina kay Congresswoman Luistro na nakita mo yung isa na pumasok na may hawak na baril at paglabas niya, wala na yung nasa kamay niya. Parang iniwan niya doon sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Tama po. And yung isa na nasa side, sa paa niya, saan nga yung isang baril? Sa paa po. Nasa hita o paa. Pag punta niya rin sa selda ni, sino yung isang pinatay din doon? Raul Yap. Raul Yap, pagbalik niya, wala na rin. Opo. Now, gusto ko lang matanong, ano ang posisyon mo at the time na pumasok yung mga polis? Nakahiga ka ba? Nakaluhod? Nakaupo? Nakahiga po. Kung nakahiga ka, paano mo makita yung pulis na may hawak-hawak na baril? Nakahiga po ako, nakaharap sa kanila. Nakaharap sa kanila. Oo, nakatakilid. So, takilid. So, meaning nakikita mo pa rin yung movement ng mga pulis. Opo. Paano mo nasabi ng mga pulis sila? Dahil naka-uniforme sila eh. So, wala kayong nakilala sa mga pulis na nandun? May nakilala ko yung tapos na pagbaril. Pagkatapos na. O dahil tinanggal yung mask niya. Kilala mo siya, namumukhaan mo lang, or kilala mo na siya yung pulis na may pangalan na ano? Ano po? May, kilala mo pangalan niya, o namumukhaan mo lang na pulis siya, o ano? Nakilala ko lang po siya yung pagkatanggal ng mask niya. Kaya nga, kilala mo siya as a police officer? Ang mukha niya? Ha? Opo. Do you know the name of the police officer? Laraga? Laraga. Bakit mo kilala na police officer yung si Laraga? Dahil bye-bye din yan eh. Ano yan? Taga-bye-bye si Laraga. So, police siya ng bye-bye? Eh, taga-pulis siya pero taga-bye-bye siya. And you're from where? Kanlubag. Ba't mo kilala yung taga-bye-bye? Is it a different town from where you are? Dahil taga-bye-bye din ako eh. Taga-bye-bye ka rin. Wag mo na munang i-ano. Okay, so, i-off. So, kilala mo siya as a police officer who is from bye-bye. Tinanggal niya yung mask niya or bonnet niya? Bonnet. Yung bonnet. Pero pagkatapos ng barilan. Opo. So, nakita niya ba na nakita mo ang mukha niya or nakatingin ka sa kanya? Alam niya bang nakatingin ka? Opo, nakatingin po ako sa kanya. At hindi niya na tinago yung kinover yung mukha niya? Hindi na po. Hindi na. Ilan kayo sa selda mo? 8 po. 8. Nakita din ba ng mga cellmates mo ang mga nangyari that time? Yung iba hindi nakakita dahil nakahigas lang, hindi tumingin ba? Nakadapa? Opo. Meaning face down? Nakahiga mismo. Nakahiga? Okay, bakit ikaw nakatakilid ka? Dahil nandyan ako sa gilid eh. Because, ano yan? Dahil, kuhaan ko sa ilagi buhat. Ano yan? Mr. Chair, pwede po ba ako magbisaya? Hindi, si Congressman Keith Flores, Bisaya din yan. Oh. So, Bisaya ni mo. Sige. Bislak ko. Okay na. Naghigda ko ito, nagtakilid, nagkatubang nila, pag naghigda ka nagtakilid, nagkatubang ko nila. So, ikaw yung nasa part ng cell na makikita mo sa labas. Opo. Yung iba, na-cover mo ba? Or sila hindi nila makikita sa labas? Hindi. Hindi. Ikaw lang yung nakaposition in a way na makita mo lahat. Oo. Okay. Paglabas nila, dinalaban nila yung katawan ni Mayor Espinosa? O iniwan nila doon sa selda? Iniwan na silda. Iniwan sa selda. Okay. So, anong nangyari after nagbarilan? Binaril si Mayor Espinosa? Pagka humana ito, hitabo, pagka puso ni Mayor, tumubo nga tao, gamay, nagbunit, matumisod siya sa silda, ang usa ka mahit niya na nagulit nga pusil. Okay, yun yung sinabi mo kanina na iniwan yung baril doon sa selda ni Mayor Espinosa. Oo. Okay. After
that? Anong nangyari? Kauman yan to, nang gawas, tapos, pagka misotong gamay tao, nga manatong butang sa armas, nagda sa armas, pagkauman na nagtaod, bikuha ng suko. So kasama na ng mga pulis yung Soko? Oh. Pero, Your Honor, sa wapan na misod sila, may naka-duty gihapon na nga pulis nga time gikan pagka-priso ni Mayor Espinosa. So may pulis sa loob ng jail Kauban sa mga gwardya, kasama ng mga gwardya. Oh. Sino yung pulis na yun? Hindi na ako makawa ng pangan anak nila. Pero, Ah, gikas pagka-priso ni Mayor, na ay nag-duty ana nga. so may mga assigned pulis na police officer inside the jail cell Oo. of Mayor Espinosa. Oo. Anong function nyo dun? Ang- Anyway, I'll ask the guards. Sergeant Retana, totoo ba yung sinabi ni Dondon Palermo na may pulis na nakabantay din kay Mayor Espinosa? Sila po yung naka-augment po sa amin. Naka-augment. Yes, So may po. isang police officer doon. 4 po sila Apat. naka-augment nun. But at the time that the CIDG went or nag-serve ng warrant, ilan yung police na iwan doon? Yung naka-augment po ay 4. 4 din. They're from what police station? They are from Leyte Provincial Public Safety Company po. Kilala mo ba yung mga police na yun? Yung 4? Yes po. Ano ang pangalan nila? Mga apelido lang po ito. Okay, apelyido. Sina P.O. Bilyute, P.O.1 Ripasa, P.O.1 Vicente, at P.O.1 Morero. Okay, so klaruin ka lang ha. Were they present when the police officers came to serve the search warrant? Yes po, Mr. Chair. Dinisarmahan din ba sila? Yes po, Mr. Chair. So pina-face the wall din. Ano po din. Kilala ba ni Colonel Espinido yung mga police na yan? Ewan ko lang po, di ko po alam. Mr. Chair, is it okay to ask... Please Joe proceed. Espinido? Colonel Espinido, kilala mo ba yung mga police na nag-augment? Hindi sir, kasi under sila ng mobile force. But alam mo na may mga nag-augment doon? Yes, Na police nilagyan officers? talaga para sa security tagdag diba? From the family names mentioned by Sergeant Retana, wala kang kilala doon sa mga police na yan? Wala akong kilala. Sergeant Retana, sa reaction Yes, ng mga police na nag-augment, kilala ba nila yung mga police na nag-serve? Sa actual na pangyari, hindi po siguro nila kilala yung... So wala kang narinig na they were calling each other by names or by ranks or anything? Wala? Wala po. So hindi... malayo ka ba from the point where pinaluhod din yung mga nag-augment na police? Dito po sa... Meaning, nakita mo ba how they were treated also by the police officers who served the warrant? Kung Yes po. paano sila dinisarmahan, paano sila pinaluhod, paano sila kinapkapan din, siguro. Nakita mo? Yes po, dahil magkatabi kami. So magkatabi kayo. So wala ka narinig na anything that would indicate that they knew each other? Wala po. Wala. Tinanong mo ba yung mga police after kung kilala na nila yung mga police na nag-serve ng search warrant? Ay, hindi rin po. Hindi mo natanong. Hindi po natanong. Hindi mo rin naisip na questionin man lang kung ano ang na-observe nila, kilala ba nila yung mga police or something like that? Walang ganun na investigation? Hindi na po. And how about you, Mr. Kabuda, Abuda? Yes, Hindi Mr. mo ba in-interview yung mga police na naka-augment doon? I was assigned to Baybay City Sub-Jail Facility only on August 1, 2024. And that is after the fact, after the event? Or before? Ano ba? August 1, 2024 was the effectivity of my order. Kailan ba ito nangyari, sir? November 5, 2016. So you weren't there when it I happened? was not there. You were not yet assigned there? I was not yet assigned there. Okay. So, Sergeant Retana, from the jail guards, no one investigated, no one questioned the police officers who augmented the jail guards for that incident. Walang interview, walang investigation na nangyari. Wala po. Wala po kung galing sa jail guards. Pero may investigasyon din po sila sa kanila lang po. Yung sa mga police lang. Yes po. But on the part of the jail guards, wala silang ginawang investigation. Wala po. So inasa na lang nila sa mga police or something. Yes. Yun. Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Thank you, Congressman Flores. Yes, Congresswoman Luistro. may we request the Secretariat to please flash the picture? Secretariat. Sergeant Retana, we will be flashing a picture. Kindly identify if you know the police officer on the picture.
and if he has any relation to the incident that happened to Mayor Espinosa. Paki-identify po, Sergeant Retana, kung nakikilala po ninyo ang pulis na nasa picture. Yes po, kilala ko po yan. Sino po siya? Si Colonel Marcos po. Bakit niyo po siya kilala? Prior sa incident, hindi ko po siya kilala. Doon lang sa nakita ko sa mga TV. At maaari niyo po bang i-confirm kung kasama po siya doon sa mga pulis na pumasok sa Baybay Jail Facility? Hindi ko po mag-confirm yan dahil hindi ko siya nakita doon. Hindi niyo po siya nakita during that incident. Yes po, Miss. Mr. Rasaga, Yes, Mr. Chair. kindly identify the police officer in the picture. Colonel Rasaga? Sergeant Rasaga? Mr. Chair, si Colonel Marcos. Colonel Marcos? Kilala niyo po ba talaga si Colonel Marcos? Nakilala lang po, Mr. Chair, sa after na sa insidente. Dahil makikita na sa TV, si Sir Marcos pala yun. Nakita niyo po ba siya doon sa insidente nung November 5, 2016? Hindi rin namin makita dahil nakapisto the wall din kami doon sa malapit sa office na. Kaming tatlo. Ako, Padilla at saka Prado. Don, nakikilala mo ba ang police officer sa picture? Nailhan ako sa pakitabo na. Ito, ako kabanday. Mr. Chair? Isa to. Nailhan ako siya, gikan na itong pakitabo ni Mayor Espinosa. Nakilala daw niya mula nung nangyari yung insidente. Pwede mo bang sabihin kung ito'y isa sa mga police or CIDG nakita mo na pumasok doon sa selda ni Mayor Espinosa? Di. Hindi ba siya kasama sa mga police na nakita mo Di. sa insidenteng ito? Di. Mr. Chair, I wish to direct my next questions to the women. Please proceed. Lalong hindi ito marunong magtagalog, Chairman. Sige, Nay. Padayon lang, Nay. Sige, you can ask questions. Ano pong nalalaman nyo dito sa insidente na nagkaroon ng raid sa bahay ni Mayor Espinosa? Kasabot ka, Nay? Hindi lang yan. Maayong hapon. Maayong hapon, ma'am. Maayong na gabi. Gabi naman tayo ron. Kanang ang ako lang ang ika-istorya, kami, mga women's. Karon ang bahay ni Mayor, kaming mga women's, nga tuon ginanamo kay amo kanang limpyuhan. Yup. Onya kami, Time out. Please translate, Mr. Chairman. Sila daw ay women's at pupunta sila sa bahay ni Mayor para maglinis. Sige, Nay, padayon. maglimpyo kami, tibuok bay, sa sakop hasta sa gawas. Naglilinis daw sila sa buong bahay, sa loob at saka sa labas. Oh. Onya, pag kuana namo pag humanamog panguan panlimpyo, amo na sad nang kuanon ang mga sinina nila ni Mayor kay amo na sang among gipangyab-yab. Ano bang ingon ba? Ipangyab-yab. Pagkatapos nila maglinis, yung mga damit daw nila Mayor, sa to? Oh, kay mga parang pagpag. Oo. gipat kay mga pinilo man, giyab-yab. Pagkahuman, panamo pangyab-yab, hasta dito sa tibuok. Unya, panguman og pangyab-yab, kita may og sako sa bugas, sa bugas, amo gisuod ang mga sinina nga amo gipangyab-yab dito sa sako. Walay sulod ang sako. Way sulod. Wa. Okay. Gisuod namo lang ang mga nuog, o mga sinina nila So, Mayor. mga sinina mo yung sulod dito sa sako. Gisuod sa sako. Paglinis daw nila, meron daw silang nakitang mga sako at doon nila nilagay yung mga damit ni Mayor. Sige, Nay, padayon, Nay. Maura to ako sa sir. Yun lang daw ang kanyang... Pagkagabi, balik naman sabi paghigda. So, sa gabi, mabalik sila doon para doon sila natutulog. Di mo muhigda dito sa balay ni Mayor. Ato kami, maghigdaan sa bahay ni Mayor. Doon daw sila natutulog sa bahay ni Mayor. Kasama po ba ninyo sa paglilinis at pagtulog sa bahay ni Mayor ang dalawang babae pang nasa tabi ninyo? Daghan mi, oy. Maari po bang marinig ang kumpirmasyon
ni Ginang Teresita de la Austria at ni Ginang Yolanda Sumalang. Sumalahat. Sige, Nay. Kami, maglimpyo gyud mi dito sa bahay ni Mayor. Pero mi dito maglimpyo, tanan among gilimpyuhan. Tinutong yang giingon, nga iyagyag na mo ang mga sinina, pag human na mo giyagyag, ipanood na mo sa sako, di na mo ibalik dito sa kabinet. Tanan dito sa bahay ni Mayor, amo gyud ang gilimpyuhan. Hasta itong mga kabinet, ilawom sa lababo. Among gilimpyuhan. Sige, Tanan, Nay, kung kadali adto lang. sad mi dito matug. Oh, sige. Sabi niya na nililinis daw nila yung buong bahay ni Mayor. Pati mga cabinet, pag nakita nila yung mga damit ni Mayor na ipagpag nila. No? Tapos ilagay nila sa loob ng sako. Oo. Sige, Nay. Para hinlo gyud ang bahay ni Mayor. Para malinis daw ang bahay ni Mayor. Tapos doon kami matutulog. Kinaumagahan, uwi kami sa aming mga bahay, maliligo kami, kumakain, kasi wala namang pagkain doon. Kamo, manday ka magtagalog, Nay. Oh. O, sige pa tayo. Meron. Sige, okay. Kunti lang, kunti. O, sige, yun. Umuwi kami, maliligo, kumakain. Pagkatapos, bumalik kami doon. Doon na din kami matutulog. Thank you po. August 2016, naganap po yung raid sa bahay ni Mayor, kung saan mayroon pong nakuha ang mga pulis na baril, explosives, at droga. Nalalaman niyo po ba kung anong eksaktong petsa kung kailan nangyari itong raid? Paduol ka sa mic, Nay. Parang Augustine yata yun, ma'am. August 10. Opo, ha? Kung August 10 po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis na hinalughog nyo ang buong bahay? Bago ang raid. Nung bago ang raid po, Kung August 10 po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis na August hinalughog nyo po 8. buong bahay? August 8. oh, Nasaan po si Mayor nung August 8? sa, ano po, sa bye-bye. Saan Ay, po sa nakatira si sa Manila Mayor? po. Nasa Manila po. Opo. Kung nasa Manila po si Mayor, sino pong nakatira sa bahay niya nung August 8 na huli kayong naglinis bago ang raid? Walang katao-tao po. Nasaan ho ba ang pamilya ni Mayor during that time? Sa Manila po, yung iba, yung mga anak po nila nag-aral po sa Manila. Ibig sabihin po, kahit isang miyembro ng pamilya ni Mayor Espinosa, walang naiwan doon sa bahay nila. Wala po. Ilan ho bang kwarto yon? 2 po. 2 kwarto. Malaki ho ba yung bahay? Katamtaman lang po. Katamtaman lang. Kung ito ho ay ganito kaluwag, mga kalahati ho ba nito o sa ikaapat? Maliit lang po. Maliit lang po. Yung bakuran ho ba niya? Malaki ho ba yung bakuran? Maliit din po. Maliit din. Nung nag-grade ho ba, andun ho ba kayo sa bahay? Nasa amin po kasi magkatabi lang yung bahay namin. Sino po ang naging testigo habang isinasagawa ang raid? Kapag ho kasi merong conduct ng raid, dapat merong testigo, at least isang residente ng bahay na yon na nakakasaksi ng pag-search ng mga pulis. Sino pong Wala nakabantay sa bahay habang nangyayari yung raid? Wala namang katao-tao doon po. Kahit Sa po bahay nila. isa sa inyo ay wala doon? Ay, katabi lang yung bahay namin sa bahay ni Mayor. Mula po ba sa bahay nyo, nakikita nyo po ba yung nangyayari sa loob ng bahay ni Mayor? Opo. Eh paano ho yun? Nandun nga ho kayo sa bahay nyo eh. Paano nyo po makikita yung nangyayari sa loob ng bahay niya? Eh, kanang, pinto ka na, siyang, kuan man ma'am, kanang, nahibong lang ko ma'am, kanang nagsigig-usig ang iro, saba kaayo, niya, taod-taod na ini, abot nga, sakyanan, dilili na ako sa buho, na may buho ang ubalay, kay pobre, malagi taon mi ma'am, niya, karon paglili na ako, na sakyanan ni abot, Nay, kadali lang. Sasabi niya, nagtaka daw siya kasi maingay yung mga aso, tumatahol yung mga aso. Unsa ganito, Nay? Nakalimot na ko. Sige, otro ha. nagsigi ma kanang kuan ba ang mga iro saba kaayo nya na ini abot nga
na iniabot nga sakyanan. Okay, may sasakyan daw dumating kasi maingay yung mga aso, tapos may dumating na sasakyan. Mr. Chairman, if I may, can we hire a new interpreter? Because I cannot understand what we're talking about. With you around interpreting the... I'm doing this for the statements. bayan. So please continue. Sige na ang sa'yo na itabo, pagkahuman. Pagkahuman, Niabot ang sakyanan, di ba? iniabot ang sakyanan. Pila ka sakyanan? Usara. May isang sasakyan dumating. Nya pilay pasahero sa sakyanan. Daghan man to sila, nanlusad nga. Kana siyang naay sako kagipang gikuha dito sa kuan nga naisuod tulo Okay. ka sako. Marami raw sila doon sa sasakyan na dumating, pagbaba, may daladalang mga sakong may laman. Naisulod ang kuan ang Oo. sako. Nya Wa mo gihoho kakita dito. kung sa'y sulod ana. Wa ko kakita. Pero pila ka buok sako. Gihoho man dito sa kilid sa gate nila pagkabuntag na namo nakitaan nga mga tao di ay itong mga patay. Gisuod sa sako. Yung sa loob daw ng sako, iniwan doon sa may gate. Gihoho. The following morning, nakita nila na tao ang laman ng sako. Pila ka buok sako ni? Tulo. So tulo ka tao nga patay. Oh, gihoho dito sa kanang kilid sa ilagit. Doon daw sa gilid ng gate, doon daw nakahilera ang mga patay. Sa sulod sa sako, sa loob daw ng sako. Pumasok po ba sa loob ng bahay itong mga pulis ho ba ito? Oh. Pumasok opo. po ba sila sa loob ng bahay ni Mayor? Opo. At habang Pagkahuman po, girakrakan ang balay. Pagkatapos daw, in-strafe yung bahay, ano tawag doon? Yung pinaputukan. Pinaputukan, niratrat yung bahay. Oh, girakrakan ang balay unya. Mo to pagkabuntag, pagkahayag na ako gipangutanan tong nagkuan yun siya nan nisukol ko no. Kinabukasan, tinanong niya yung mga tao doon at sinabi lumaban daw. Nisukol ko no. Kisay gisukol, katong tao sa sulod sa balay ni Mayor. Na ako ni sud nga tao sa sud sa balay. Ang samantala nga wa man tuy tao pag ikanamo anang kuan, paglimpyo namo padlak man na tanan. Pagkatapos nila maglinis, nakapadlock, umalis sila, wala daw tao doon. Pero yung nangyaring insidente na niratrakan yung bahay, meron daw lumaban sa kanila. At may 3 sako na may tao ang laman. Nalalaman niyo po ba kung nakapasok sila ng bahay? At paano ho sila nakapasok kung ganong nakalock yung bahay? Wa man ko kakuan nga nakasud sila didto. Nahibuong naman lang ko nga ila girakrakan ang balay. Nagtataka daw siya na nirakrakan daw yung bahay. Nalalaman niyo po ba kung nakapasok sa loob? Wa ko kakuan ma'am kay your honor kay kana siyang kuan man. Nahadlok naman mi pagsud. Natakot na raw silang pumasok. Nahadlok naman mi niya ang Nanago namang ako mga kauban sa amo. Nanago ang ako mga kauban Nagtago sa daw amo. yung mga kasama niya doon sa bahay nila. Kasi magkatabi lang ang bahay Oo, nila. magkatabi lang, nagporma lang L. Ingon ana ang balay ni Mayor, di asad bidire. Pagkatapos po ng insidenteng ito, kailan niyo po binalikan yung bahay? Wa na mi mo balik ngadto ma'am oy. Hindi na raw sila Nahadlok naman bumalik mi. dahil natakot daw sila. So hindi niyo na po nakita kung nabuksan ba yung bahay? O Naalay nakasarado pa rin kung paano niyo iniwan nung huli kayong nandoon? Naalay naglugabo didto. Naay, Kaya bura ang ilang dangtan og pila ka adlaw siguro to amo gitan-aw ang mga padlak sa pultahan nga bungkag. so yung after ilang days, pinuntahan nila, tiningnan nila yung mga padlock sa mga pintuan, sira na, open na siya. At ano pa pong napansin yung pagbabago sa loob ng bahay? Mga kuan naman to ma'am oy kanang nahadlok naman gud mi mag musud kay kuan Natakot na raw sila pumasok. kay tingali og kami na sa hipasanginlan. Baka sila daw ang pagbintangan. Mr. Chair, I wish to raise the next question to the sister of Kerwin Espinosa. Sige. Please proceed. Kindly identify yourself, ma'am. Good evening to Ms. Chair. I'm Mariel Marinay po, kapatid ni Kerwin Espinosa po. Ilan po ba kayo magkakapatid? 6 po. Pang ilan po kayo? Pangalawa po. Pang ilan po si Kerwin? Older brother ko po. Older brother. Kuya po.
Nasaan po kayo nung naganap yung raid? Nasa ano kami, parang nalito lang si ate. Nasa munisipyo po kami noon. Si daddy kasi at that time po, nag-request pa kami na magpa-custody kay Sir Espinido sa police station. Nasa munisipyo po si daddy noon. Doon na siya natutulog, doon na lahat kasi di na kami umuwi kasi natatakot na po kami sa nangyayari sa amin. Ilan po kayong family members na kasama ni Mayor sa munisipyo? Ako, yung asawa, mama ko, tapos marami kami ma'am kasi ano, yung mga supporters na iba ma'am, bali sa office ni papa ko, siya lang tsaka yung asawa, mama, tapos ako sa labas ng office niya, tapos kasama ko rin yung asawa at anak ko, tapos sa labas pa ng office po, yung lahat po ng mga supporters, andun po sila gabi-gabi. Yung iba naiiwan po natutulog kasi nagro-rosary po kami doon every night. Pagkatapos po ng raid, pinuntahan niyo po ba yung bahay ninyo? Ako hindi na po ako pumunta doon kasi natakot po ako. Sino pong nagpunta kung mayroon? Yung ano na lang po, yung mama ko po pumunta doon kasi doon siya nakatira, alam niya yung mga gamit doon. Pagkatapos po ng raid, pinuntahan po ba ng mga polis si Mayor sa munisipyo? Hindi na po siya pinuntahan, parang ano na lang po, parang inano na yun, na pinunta na kay, hinatid namin siya kay Sir Espinido kasi takot na po si Daddy. Kanina po habang nagsasalaysay si Don Don, napansin ko kayo umiiyak. Ano pong dahilan? Ayoko pong maalala yung parang, yung nagsasalita si Daddy na huwag siyang patayin. Ako kasi yung kasama niya palagi, ma'am, Miss Chair. Lahat ako, before po siya namatay, ako yung kausap niya nung hapon. Takot na takot si Daddy nun. Yun lang po, ayokong marinig yung parang huwag niyo akong patayin. Nasaan po ba kayo nung nangyari yung insidenteng yon, November 5, 2016? Galing ako doon. Nag-visit ako kay Daddy Friday night, Friday ng afternoon. Pagkabisita niyo po sa kanya, saan po kayo umuwi? Sa Ormoc po. Hindi po doon sa bahay niyo sa... Nasaan ho ba ang bahay niyo? Baybay o Albuera? Albuera po, pero meron po ako sa Ormoc kasi maliit na ano po. Nag-ano lang po ako doon kasi yung mga anak ko po sa Ormoc po nag-aaral. Sinabi din po ni Kerwin doon sa kanyang affidavit na habang nasa krame siya, kasama ang inyong ina at kayo, Opo. ay kinausap siya ni Senator Bato upang makipagtulungan at idiin ang ibang personalidad kasama si Senator Laila de Lima. Totoo po yun. Andun po ako tsaka mami ko po. Maari niyo po bang isalaysay kung paano ho ba itong pangyayaring ito? Ang nangyari dun sa EIDG po, bali, di namin iniiwan si kuya kasi natatakot na kami noon sa nangyari kay daddy. So, dalawa talaga kami, babae, nagbabantay, si mami tsaka ako. Nung pumunta si General Bato, andun po kami ni mami. Sila lang ni kuya nag-usap, bali, dito sila nag-usap, tapos dito yung bed ni kuya, para folding bed lang po. Tapos dito din yung folding bed namin. Nagsiksikan lang kami ni mami para lang po, di namin maiwan talaga si kuya. Narinig ko lang po noon na yung naklaro ko lang talaga sa ano ko po sa pinag-usapan nilang dalawa na Kerwin, kumusta? Sabi ni General na Kerwin, dapat sumunod ka sa plano. Tapos na parang ako din nakikinig ako, parang nanginginig din ako kasi si General yun, nakikita ko yun sa TV. Isug. Sabi niya, sumunod ka sa plano, Kerwin. Sabi ni General Bato sa kanya. Sabi ni General Bato na dapat kumpleto yung pagsalita niya daw doon sa kasi parang magpapunta naman si kuya siguro ng magsalita na sa Senado noon. Sabi niya pag di mo yan makumpleto, di ka susunod sa plano, yun doon na ako nanginginig, parang di ko na nga na sabi ni General Bato na pag di ka sumunod sa plano, tawag doon yung parang daw yung buhay ni kuya. Ano ba yung tawag doon yung parang malalagay sa alanganin po. Tapos, si kuya daw, tapos isa din daw sa aming pamilya, baka masali din daw po. Kaya yun si kuya, nagyuko pa yun si kuya. Tapos sabi niya, sige ha, sabi ni kuya, opo sir, ganun lang siya, opo sir. Tapos may tinawagan si General Bato, naka-loudspeaker. Ito, yung pinag-usapan nila, narinig ko, sabi niya, hello, Joby. Yan ang sabi ni General Bato, hello, Joby. Yung sinabi niya ay, yung sa CCTV. Sabi ni General Bato, tas parang naputol na po yun, ma'am, kasi
Yung narinig ko po, ano lang yung Joby, tapos mahina yung marang boses ni Sir Joby. Pero kilala ko yung boses ni Sir Joby kasi nagsama kami sa, before no, nagsama kami sa custody niya si Daddy. Si Sir Joby yung pong nakakausap ni Sir Bato po. May binanggit kang kapag hindi sumunod sa plano, malalagay sa alanganin buhay mo, kasama ang pamilya mo. Ano yung plano? Parang same kay Daddy po. Kaya sinasamahan namin si Kuya. Ano yung plano na gustong masunod ni Senator Bato? Dapat daw po yung kailangang mga pangalan, isabi na po ni Kuya. Maari mo bang banggitin kung sino itong mga pangalan na ipinababanggit niya? Opo. Pakibanggit niyo po. Si Ma'am Leila de Lima po, tsaka si Peter ko po. Dalawa lang po ba sila? Dalawa lang yun po. Dalawa lang yung naano ko po. Peter, si Ma'am Leila de Lima, kilala ko naman po yun, senator yun. Ano pa pong sunod na nangyari pagkatapos nitong pag-uusap nilang ito? Nagtutupi kasi ako ng mga gamit ni Kuya tsaka gamit namin. Ano na lang, pag nakayuko lang din po ako sa ano na lang ni, tumayo na si Sir Bato at ginanon niya si Kuya na, ayusin mo ha. Ganyan po. At pagkatapik niya sa likod, anong sunod na nangyari? Umalis na po si General po. Mr. Chair, I just want to manifest that while the testimony of Kerwin Espinosa about the killing incident is that Raul Yap embraced Mayor Espinosa during the shooting incident, I just want to emphasize that during the giving of that testimony, we already manifested that he has no personal knowledge of what really transpired. Because during that time, he was still in Abu Dhabi. And he was just relying on the information which is being given to him by his sources. Tonight, Mr. Chair, the testimony that is given to us by Don Don, the PDL, is that Mayor Espinosa was alone in his cell, and Don Don is detained in a separate cell, as well as Raul Yap. This bolsters the fact, Mr. Chair, that there is no chance at all for Mayor Espinosa to fight back against the operatives. I will yield for now, Mr. Chair, to the other members. Thank you, Congresswoman Luistro. Now, Congressman Abante. Mr. Chair, I would like to just ask a few questions to Ms. Mariel Marinay. How do you know your brother? Kerwin, gaano mo siya kilala? As kapatid po, kuya po talaga, Yes. kuya po talaga ng pamilya So, po. gaano mo siya kilala? Ano? Kuya siya, gaano mo siya kilala? Kilalang kilala ko po. Kilalang kilala Yes mo. po. Hindi siya drug pusher. Hindi siya drug lord. Hindi po siya drug lord. Totoong hindi siya drug lord. Totoo po. Ang nalaman, kasi kasama kaming lumaki sa Cebu. Ano Bakit? po si kuya, parang sipat ba yung parang Bakit marami kayong pera at marami kayong property? Bakit? Hindi naman po marami. Marami. Saan eh? Ano po, may auntie po kami yung nakasuporta sa amin. Mayaman ba yung auntie mo? Hindi po, mga kapatid po ng daddy ko po, side ni daddy ko po. Andun sila lahat sa labas ng bansa po. Ibig sabihin, doon sa bangko ng kapatid mo, meron kayong milyon eh. Hindi ko po yun alam. Hindi mo alam. Hindi ko po alam. Alamin mo, meron eh. Wala. At marami kayong property sa iba't ibang pangalan pa. O Sorry. kaya ako, nagtataka ako, kung ang kapatid mo, merong lehitimong trabaho, ang sabi niya, nagpunta siya ng Malaysia, buong pamilya. Yes. Ako nagtataka ako, paano nakapunta ng Malaysia ng buong pamilya? May pera. Napunta ng Dubai ng buong pamilya. Alam mo, Mariel, nagpupunta ako ng Dubai ilang beses sa isang taon. Alright? At kung ikaw ay walang trabaho doon, ang makukuha mo lang tourist visa ng 3 buwan at hindi mo makasama ang buong pamilya mo. 1 o 2 lang. Yun ang alam ko dyan. Oo. Ngayon, makakatira ka sa Dubai nang meron kang permanent visa kapag bibili ka ng bahay sa Dubai. Matagal ang kapatid mo ron. Matagal. Sa Abu Dhabi. Oo, Abu Dhabi pala. Matagal ang kapatid mo ron at ang kanyang pamilya. Oo. Kaya nagtataka ako, kung hindi siya, sabi niya sa amin dito, sayang wala siya rito eh. Sabi niya sa amin dito na siya ay naghahanap ng trabaho sa Abu Dhabi. Nagtataka ako, anong trabaho ang hanapan niya sa Abu Dhabi? Di ba? Marami siyang pera sapagkat tumira siya na ilang buwan doon na wala siyang trabaho.
Nagbalik siya rito. Oo, nagbalik siya rito. Kaya, tinatanong kita kung gaano mo kilala ang iyong kapatid sapagkat tinatanong ko kung siya talagang drug lord. Drug lord siya. Ngayon naman, kahit sabihin kong drug lord siya, wala na siyang kaso eh. Di ba? Na-dismiss na lahat ng panahon na dating Pangulo eh. Hindi ko alam kung gaano kalakas ng kapatid mo, lahat ng kaso na dismiss. Dismiss. Nakakawala na siya ngayon. Kaya kahit nasabihin kong drug lord siya ngayon, at yan, nandiyan si Director General Lasso. Director General Lasso, hindi ba nasa drug watch list pa si Kerwin Espinosa? Yes, Mr. Chairman. Under surveillance pa siya, di ba? Yes, Your Honor. Minomonitor niyo mga lakad niya, di ba? Yes, O Your yan. Ngayon, itong si Colonel Espinido, naniniwala ka ba na itong si Colonel Espinosa ay drug lord din? If I may, Your Honor, yes. Kerwin Espinosa, sa pagtingin ko, Your Honor, Mr. Chair, pagpunta dito, para magtanggap na lang, iaminin na siya. Drug lord, total, hindi man siya makulong. Pagkatapos, isabi niyang lahat, dahil pinatay yung papa niya, yun lang sana para paniwalaan. Kerwin Espinosa, 2009, he is convicted for life imprisonment sa Cebu. Nag-appeal siya, then reverse ang appeal niya. Hindi ka ba nagtataka, Colonel Espinido, bakit na-reverse yung life imprisonment niya? Because of money, Your Because of Honor. money. Because of money. Oo, nababayaran ng justice. Makita doon kung sino nag-release. Nag-reverse. Oo. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa lahat, sa mga nanonood nating milyon-milyon mga taong bayan dito, ito pong Quadcom hearing, hindi pinoprotektahan ng drug lord. Dito, ine-expose ang drug lord. Okay? Ayaw namin ng drug dito sa Pilipinas. Ngayon, gusto ko rin sabihin na ako naniniwala ako sa war on drugs. Tama ho ba ako? Tama yung war on drugs. Dapat talaga labanan. Ang hindi ko pinapaniwalaan kung bakit kinakailangan merong patayin na more than 20,000. Tama ba ako, Colonel Espinido? Tama ba ako, Yes, Colonel Garma? Colonel Garma, tama ba ako? Naniniwala tayo sa war on drugs, di ba? Pero hindi ako naniniwala na more than 20,000 ang kinakailangan patayin. Tama ba ako? Tama, di ba? Oo. Yes, Mr. Chair. Director General Lasso, tama, correct. Okay, General Torre, tama ho ba ako? Yes, sir. Kasi, naniniwala tayo ron eh. Pero gusto kong sabihin sa inyo, dito iniimbestigahan natin ng EJK, yung pong mga pinatay. Whether they be drug pushers or drug lord, pinibigyan natin sila ng due process. Walang due process itong mga to eh. Kanina, kung nakita mo yung mga biktima kanina, yung mga kaanak ng biktima, karamihan doon, mistaken identity. Karamihan doon, can you imagine, 9 years old pinatay. Sa Cebu, merong 3-year-old napatay ng stray bullet dahil sa war on drugs. See? Dito sa Maynila, pinatay yung drug lord, nakasakay sa tricycle, pati yung driver ng tricycle pinatay. Yun ang ayaw natin. That's the reason why, nais kong sabihin po dito, that we do not want to protect any drug lord here or drug pusher here. We want to expose them. We want them to be charged according to law. Yun ang nais po natin. At ayaw natin na merong mga libo-libong napapatay dahilan dyan. Ayaw dahil ng reward system. Hindi ba? Okay. General Torre, nandito ka nung aming iniimbestigahan si Colonel Marcos, di ba? Na ang sabi niya, ganun din sa'yo, Commissioner Bernaldo, dito ka rin, di ba? Si Colonel Marcos, sinabi niya sa kanyang pulis na papasukin ang selda ni Mayor Espinosa Rolando. Pero ang sabi niya, i-restrain nyo lang. Pero pinatay. Pinatay ng Major at pinatay ng 7 pulis. Okay? Ngayon, ito po ang question ko. Ano ba ang dapat gawin ng kapulisan? Yan. Tatanungin ko muna si Commissioner Bernardo, ano ba dapat gawin ng kapulisan sa isang major at 7 pulis na pumatay sa isang nasa selda ng walang kalaban-laban? Anong dapat gawin dyan? Your Honor, Yes. in this particular case, there was a decision of the Supreme Court that tells us that although they can apply
for a search warrant in a detention center. However, the search warrant sought for, under Judge Sabera, the search warrant that was sought for Mayor Espinosa was not at all properly done. And therefore, the judge were fined for 20,000. I make this preliminary statement considering the fact that if the search warrant was irregularly sought from the court and it was rendered to be irregular, they loses the defense of good faith and presumption of regularity. And therefore, it is incumbent upon them to substantiate the legality of the warrant of arrest and the execution of the same. Furthermore, there was death as a result of the supposed execution of the warrant of arrest. They admitted that they killed the person of Mayor Espinosa and Mr. Raul Yap. And we were given the information that there were investigations conducted by the NBI. And based on the medical legal, it shows that he was killed while lying down. And therefore, it was recommended that the Therefore, Attorney Bernal, anong dapat gawin sa mga pulis? they should be investigated and criminal case should be filed, and administratively, they should be meted the corresponding penalty of Their dismissal. firearms ought to be confiscated. Am I right? Yes, Your Honor. Oh, okay. Yun lang. Ngayon, si General Torre, ano po ang dapat gawin ng Philippine National Police sa mga pulis na yan? I submit to the wisdom of the Commissioner of the NAPOLCOM, sir. I believe that his opinion is 100% correct, sir. Are you going to start an investigation on that, General Torre? Yes, sir. The cold case files were already pulled out, and we are already in the process of re-examining the documents, Okay. sir. Thank you. I hope you will.